Noong araw na dumating ang bida, inagaw niya ang pagiging number 1 ko sa batch sa lamang na 1 puntos. Mayabang at arugante siyang lumapit sa aking kababat na si Liu Ruyan. Sabi niya sa akin, mula ngayon, lagi kitang tatapakan sa ulo at kukunin ang lahat ng sayo. Sumuko ka na lang. Bahagyang umiti si Liu Ruyan. Gaya ng gusto niya, naging napakabait nito sa kanya. Ngunit ang ganitong klaseng pagmamahal ni Liu Ruyan ay lumalabas lang kapag hihilahin niya pababa sa impyerno ang mga taong gustong tumapak sa ulo ko. Unang linggo pa lang ni Su Chengming, naging sikat na agad siya sa buong eskwelahan. Dahil sa 1 puntos na lamang, natalo niya ako na laging number 1 sa batch. Napilitan akong yumuko at tingnan ang mga test paper ko na may kabuang score na 740. Uminom ako ng tubig at isinulat ang lahat ng aking mga pagkakamali. Hindi na pwedeng maulit ang parehong pagkakamali. Ang katabi ko sa upuan ay humahanga kay Su Chengming. Grabe, ang galing talaga ni Su Chengming. Narinig ko, recommended student daw siya para sa Peking University. Hindi ko alam bakit siya napunta dito sa eskwelahan natin. Ewan ko kung bakit. Mula pa sa simula, parang may galit na sa akin si Su Chengming. Kahit noong tinatanggap niya ang papuri sa radyo ng eskwelahan, ang tingin niya ay mayabang na nakadirekta sa akin. Lumapit siya sa mesa ko, yumuko, at nang iinis na sinabi, bago ako dumating, narinig kong isang alamat daw ang number 1 sa Haicheng. Pero ngayon, mukhang hindi naman pala ganoon kagaling. Totoo nga, hindi talaga maikukumpara ang ulo ng manok sa buntot ng phoenix. Ulo ng manok at buntot ng phoenix. Tiningnan ko ang 740 kong score at hindi ako sumang-ayon. Siyempre, hindi nagpatuloy ang pang-iinsulto ni Su Chengming sa akin dahil nakita niya si Liu Ruyan na naghihintay sa akin sa pinto ng classroom. Biglang nagliwanag ang kanyang mga mata. Si Liu Ruyan ay matikas na nakatayo sa pinto. Bookworm, uwi na tayo. Si Liu Ruyan ang aking kababat. Magkasama na kami mula pa noong bata. Ako ay laging number 1 sa batch, habang siya naman ay halos laging nasa huli. Dahil sa pagkahumaling ko sa pag-aaral, kahit magkasama kami, 9 sa 10 beses ay iniisip ko ang mga formula sa physics. Kaya lagi niya akong tinatawag na a bookworm. Siyempre, alam kong kapag binibigkas niya ang mga salitang iyon, ang mga mata niya ay puno ng lambing. Kalaunan, nang hindi niya napigilan ang sarili at isinandal ako sa pader, sinabi niya, mabuting estudyante, alam mo bang kung ibibigay mo lang sa akin, kahit katiting ng pagkahumaling mo sa pag-aaral, mababaliw na ako. Ngayon, isang mas malakas kaysa sa akin ang dumating, si Su Chengming. At mula pa sa simula, ang target ni Su Chengming ay si Liu Ruyan. May kumpiyansang lumapit si Su Chengming kay Liu Ruyan, hinawi ang kanyang buhok at sinabing, Liu Ruyan, turuan kitang mag-aral, gusto mo? Naguguluhang tumingin si Liu Ruyan sa kanya. Itinuro ni Su Chengming ang sarili niya, ako yung pinuri sa radyo kanina, ang number 1 sa batch. Maniwala ka sa akin, may sapat akong kakayahan. Nang marinig ito, tumingin sa akin si Liu Ruyan na parang biglang may naunawaan at may kasama pang pang-aasar. Pinagtatawanan siguro ako ni Liu Ruyan dahil ang hina ko. Malamig kong iniwas ang tingin, ayaw kong tumingin. Ngunit hindi ko mapigilang sumulyap. Yumuko si Liu Ruyan at napakabait na sinabi kay Su Chengming, sige. May kumpiyansang humiti si Su Chengming kay Liu Ruyan, lumabas ang kanyang 2 kaninti, at ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Ang katabi kong tsismoso ay bumulong sa akin, pumayag agad si Liu Ruyan. Hindi ba't magkababat kayo? Akala ko pa naman kayo ang magkakatuluyan. Ang galing talaga ni Su Chengming, magaling na sa pag-aaral, madali pa sa pag-ibig. Sumang-ayon din ang nasa likod kong upuan, pero aminin natin, bagay na bagay sila, di ba? Isang matalino at isang maganda. Parang sila talaga ang itinadhana para sa isa't isa. Napaka-inosente, umiti ako habang nakapatong ang baba sa aking kamay. Hindi nila alam kung anong klaseng tao si Liu Ruyan. Ang ganoong klaseng kabaitan ni Liu Ruyan na may hidden agenda ay laging lumalabas tuwing inaalis niya ang mga hadlang sa dinadaanan ko. Mukhang inosente at magalang, pero sa isang iglap, ito'y isang nakamamatay na kabaitan. Ito ang paborito niyang pakana. Si Liu Ruyan ang pinakabaliw na aso sa tabi ko. Ang misyon niya ay protektahan ako. Su Chengming, inaamin kong malakas ka. Pero kung ang puso't isip ni Liu Ruyan ay nasa akin,
anong tsansa ng inaakala mong pananakop? Tama, si Su Chengming ay isang key conqueror. Ang layunin niya ay makuha ang T-love value ni Liu Ruyan. Kapag umabot ito sa 100%, matagumpay na ang kanyang kwento. Sa orihinal na kwento, ako ang kontrabidang second male lead, ang kababat ni Liu Ruyan. Pagkatapos dumating ni Su Chengming, dahil sa matinding selos, gagawa ako ng mga hindi maintindihang masasamang bagay. Siyempre, iyon ang balangkas ng orihinal na kwento. At ang kwento ay natigil nang dumating si Su Chengming. Sa sandaling magising ako sa katotohanan, nakatadhana ng magbago ang buong kwento dahil sa akin. Nakakatawa rin isipin. Bago dumating si Su Chengming, hindi ko mahal si Liu Ruyan. Ang tanging nasa isip ko ay pag-aaral. Kaya hindi naging kami. Noon, pasosyal kong sinasabi, ang pangunahing gawain ng high school student ay mag-aral. Kapag nakapasa na tayo sa iisang universidad, saka na tayo magnobyo, okay ba? Ang paglalarawan sa akin sa libro ay isang masungit at aroganting number 1 sa batch. Habang minamaliit ko ang pabayang si Liu Ruyan na may problema sa pag-ugali, ginagamit ko rin siya dahil sa yaman ng kanyang pamilya. Kaya naging white moonlight ako sa tabi ni Liu Ruyan na hindi niya makalimutan. Nang dumating ang bida, nakaramdam ako ng banta, kaya nagsikap ako. Pero natuklasan kong nagamot na si Liu Ruyan ng bida. Tama ang sinabi sa libro. Hindi ko naman talaga ganoon kagusto si Liu Ruyan. Kaya nagtataka ako, bakit ako naging ganito kabaliw noong dumating ang bida? Dati, pag-aaral lang ang laman ng isip ko. Pero ito ay kwento lang sa libro. Hindi ako naniniwalang magagayuma si Liu Ruyan ng isang tulad niya. Si Liu Ruyan ay isang baliw. At ako rin. Su Chengming, handa ka na ba? Haharapin mo ang dalawang baliw. Kinabukasan, lumapit sa akin si Su Chengming na may mapanuksong ngiti. Kahapon, sinabi sa akin ni Liu Ruyan na para daw akong araw. Malapit na raw siyang mahulog sa akin. Siguro, naramdaman niyang ako ang nagbibigay liwanag sa kanya. Pinapayuhan kitang sumuko na lang. Tiningnan ko siya na parang hindi makapaniwala. Medyo gwapo si Su Chengming. Siya ay mayabang at mapagmataas, parang isang maliit na araw. Pero si Liu Ruyan, allergic sa araw. May photosensitive dermatitis si Liu Ruyan. Mula pagkabata, lahat ng bagay na may kinalaman sa araw na bigay sa kanya ng iba ay sinisira niya. Maliban sa isang sun pendant na bigay ko noong hindi ko pa alam. Napangiti ako. Hindi ito pagkagusto sa kanya, kundi pagtrato sa kanya na parang virus. Ang ibig sabihin noon ay, lumayo ka sa akin. Kumunot ang noo ni Su Chengming. Anong tinatawa-tawa mo? Wala naman, sabi ko. Magkaiba talaga ang larangan natin. Good luck na lang sa'yo. Nainis si Su Chengming. Nakita niya ang pagkawalang bahala ko at siguro inasaktan ang kanyang amor proprio. Kaya sinabi niya, mula ngayon, lagi kitang tatapakan sa ulo, kukunin ang lahat ng sayo. Sumuko ka na lang. Huminto siya at idinagdag, kasama na si Liu Ruyan at ang pagiging number 1 mo. Si Su Chengming ay tiyak na tiyak sa kanyang sarili. Ang kanyang mga mata ay mayabang na nakangiti, na para bang nakikita na niya ang aking malungkot na hinaharap. Wala akong ganang tingnan siya. Kinuha ko ang isang libro at nilagpasan siya. Hihintayin ko. Kahit may cheat si Su Chengming, ano naman? Ang pag-aaral ay ang aking larangan. Ginamit ko ang hindi mabilang na pagsisikap. Hindi ako matatakot sa ilang salita lang niya. Galit na sinabi ni Su Chengming, humanda ka sa akin. Bago ang ikalawang monthly exam, nagkaroon ng National Day Gala ang eskwelahan. Ito ay taunang programa ng Hai Cheng No Isa High School. Maging ang mga nasa grade 12 o ang mga mas bata sa grade 1, 0 at 11 ay nakakapag-relax. Ngunit sa pangkalahatan, walang kinalaman sa akin ang programang ito. Gaya ng sabi ni Liu Ruyan, isa lang akong bookworm. Hindi ako marunong sumayaw at walang interes sa pagkanta. Si Liu Ruyan naman ay kabaligtaran. Sa mga ganitong malalaking programa, siya ang bida. Siya ang huling magpe-perform sa kasagsagan ng kasiyahan. Si Liu Ruyan ay dahan-dahang tumayo sa ilalim ng spotlight. Ang kanyang postura ay maganda at mahinahon. Ang kanyang mga daliri ay masayang sumasayaw sa mga teklado ng piano. Ang kanyang mga mata, na parang malalim na lawa, ay nakatingin sa audience na para siyang isang Diyos.
Ang kulog na palakpakan ng buong audience ay para sa dalagang ito. Ibinaba ko ang aking English listening material at seryosong tiningnan siya sa entablado. Nasa unang hilera ako kaya kitang-kita ko siya. Sa mga nakaraang taon, nagpe-perform din si Liu Ruyan. Mula elementarya hanggang high school, sa kanya ang entabladong ito. Bawat taon bago umakyat sa entablado, titingnan ako ni Liu Ruyan nang may nag-aapoy na mga mata at sasabihing, pagkatapos ng performance, dapat ikaw ang unang magbigay sa akin ng bulaklak. Ngayong taon, ganoon pa rin. Nang matapos na ang piano, ngumiti ako, kinuha ang maingat na inihandang asparagus fern at naglakad papuntang backstage. Ngunit pagdating ko sa backstage, bago pa man ako makapasok, narinig ko ang boses ni Su Chengming. Liu Ruyan, ang galing mo kanina sa entablado. Ang kanyang boses ay masigla at puno ng init. Itinaas ko ang kurtina at nakita ko silang dalawa. Si Liu Ruyan ay nakasandal sa pader na para bang nilalamon ng anino ng backstage. At si Su Chengming naman ay tuwang-tuwang nakayakap sa kanya, ang ulo niya ay walang pakundangang nakasubsob sa dibdib ni Liu Ruyan. Masyadong madilim ang ilaw, hindi ko makita ang ekspresyon ni Liu Ruyan. Dahan-dahan kong itinaas ang kurtina at lumapit sa kanila. Doon ko lang nakita ng malinaw. May hawak na isang bungkos ng sunflowers si Su Chengming. Namumula ang pisngi ni Su Chengming at hindi niya pinansin ang pagdating ko, abala sa pagpapakyut kay Liu Ruyan. Ang sunflower ay sumisimbolo sa pagharap sa araw. Sinabi mong para akong araw kaya ito, araw ulit. Kitang-kita ang pagkainip sa mukha ni Liu Ruyan. Ang kanyang mga daliri ay walang tigil sa pagpindot, mukhang iritang-irita. Ang ugali ni Liu Ruyan ay laging masama sa lahat maliban sa akin. Nakita ko na siyang paiyakin ang katabi niya sa sobrang pang-aasar, at nakita ko na rin siyang walang awang punitin sa harap mismo nang nagbigay ang love letter para sa kanya. Si Liu Ruyan ay laging alam kung paano paiyakin ang mga lalaki. Wala akong pakialam kung paano niya apihin si Su Chengming. Ang inaalala ko ay nasa backstage kami. Masama rin ang ugali ni Su Chengming. Kung mag-away sila, hindi maganda para sa reputasyon ni Liu Ruyan. Kaya agad kong hinawakan ang kamay ni Liu Ruyan at inilagay ang inihanda kong asparagus fern. Dahil dito, kumalma si Liu Ruyan. Ngunit nagwala si Su Chengming. Kumunot ang noo niya at tumaas ang boses, Jiangbo, ako ang nauna. Alam mo ba ang salitang respeto? Ngumiti ako. Pero si Liu Ruyan ang nagsabi sa akin na ako ang unang magbigay sa kanya. Lumapit ako sa kanya at bumulong, mahal ako ni Liu Ruyan. Nakikita mo naman, di ba? Gusto mong maging kabit? Nagitngit si Su Chengming, hinila ang pulso ni Liu Ruyan at sinabing, Liu Ruyan, ano ba ang gusto mo kay Jiangbo? Kaya kong matutunan lahat yun. Ako na lang ang gustuhin mo, pwede. Hindi ko inaasahang magiging ganito siya kadirekta. Natigilan ako ng isang segundo. Ang tingin ni Liu Ruyan ay nanatili sa akin, ang mga mata niya ay nag-aalab. Pagkalipas ng ilang minuto, yumuko siya at mumiti. Gusto ko siya kasi magaling siya sa pag-aaral. Hindi ko rin inaasahan ang sagot na iyon. Desperadong sinabi ni Su Chengming, nakita mo naman noon, ako ang number 1 sa batch. Mas magaling ako kay Jiangbo. Tiningnan ko ang magagandang labi ni Liu Ruyan, may kasamang ligaw ng ngiti at nagsalita, swerte lang iyon. Marunong talagang mang-inis si Liu Ruyan kay Su Chengming. Nagnalit ang mga ngipin ni Su Chengming. CJ, palagi akong magiging number 1. Malalaman mo na mas magaling ako kay Jiangbo ng libu-libong beses. Pagkatapos, isiniksik niya ang mga sunflower sa braso ni Liu Ruyan. Masayang tinanggap ito ni Liu Ruyan. Kasabay nito, pinalakas niya ang loob nito. Naniniwala ako sa'yo. Galingan mo. Sa ilalim ng ilaw, ang boses ni Liu Ruyan ay malinaw at ang kanyang mga mata ay may pang-aakit. Namula ang mukha ni Su Chengming, medyo nahihiya. Ngunit bago pa siya makapagsalita, dahan-dahang nagsalita ulit si Liu Ruyan, sige, pwede ka nang umalis. Isang direktang pagpapaalis. Natigilan si Su Chengming. Wala siyang nagawa kundi tumalikod at umalis. Bago umalis, masama niya akong tiningnan. Pagkaalis ni Su Chengming, ang unang ginawa ni Liu Ruyan ay subukang hawakan ang kamay ko, pero hindi masyadong halata. Bakit hindi na tayo sabay umuuwi nitong mga nakaraang araw? Tanong niya. Sasabihin ko bang dahil kay Su Chengming kaya ayaw ko siyang pansinin?
Kahit alam kong maliit ang posibilidad na mahulog siya kay Su Chengming, at kahit pakiramdam ko hindi ko siya gusto, hindi ko mapigilang mainis. Kilala ko si Liu Ruyan sa loob ng 18 taon. Mula nang magkamalay ako, nasa tabi ko na siya. Magkaibigan ang pamilya namin. Ang lolo ko at ang lolo niya ay magkasama sa giyera. Ang nanay ko at ang nanay niya ay matalik na magkaibigan. Kaya sa aming henerasyon, napakatibay ng aming relasyon. Ang mga magulang namin ay bumili ng bahay na magkatabi. Laging sinasabi sa akin ng nanay ni Liu Ruyan, dapat mong protektahan si Liu Ruyan na parang sarili mong kapatid. Kung mabuli siya sa eskwelahan, ikaw ang una kong sisisihin. Lahat sila ay nagsasabing kami ni Liu Ruyan ay too small no guest magkababat. Kahit hindi ko pa talaga mahal si Liu Ruyan, wala akong masabi sa pag-aalaga niya sa akin. Laging rebelde si Liu Ruyan, hindi nakikinig sa pamilya at laging gumagawa ng gulo. Lahat ng hindi dapat gawin ng estudyante, tulad ng pakikipag-away at pag-akyat sa pader, ginagawa niya. Pero sa akin, mabait siya. Hindi ako marunong makipagkaibigan at hindi kailangan ng grupo. Dahil gwapo ako, madali akong maging target ng school bullying. At noon, kahit bata pa siya, may pagkabasagulera na siya at pinoprotektahan ako. Sabi ng nanay niya, ako dapat ang magprotekta sa kanya, pero siya pala ang nagpoprotekta sa akin. Nakakatuwa. Noong middle school, lahat ay nasa edad na ng pag-ibig. Dahil sa itsura ko, may mga babaeng nagkakagusto sa akin. Pero noon, pag-aaral lang ang nasa isip ko. Tinanggihan ko ang ilang pasaway na babae. Dahil dito, binuli nila ako. Walang sabi-sabi, tinawag ni Liu Ruyan ang mga kaibigan niya para ipagtanggol ako. Siyempre, hindi magandang pangyayari iyon. Pinauwi siya ng nanay niya at pinaluhod sa altar buong gabi. Pero kahit nakaluhod siya, may hawak siyang tissue at matyagang pinapatahan ang umiiyak na ako. Gusto lang kitang protektahan. Huwag kang makonsensya. Ngayon, nagsisisi lang ako na hindi ko binali ang mga binti ng mga gagong iyon. Si Liu Ruyan ay parang kabalyero ko na nagbabantay sa akin mula pa noong magkamalay ako. Siguro iyon ang dahilan kung bakit sa libro, nang mahulog siya sa bida, hindi ko matanggap. Nang hindi ako sumagot, tinaas ni Liu Ruyan ang kilay at lumapit. Anong tinitingin-tingin mo dyan? Umiti ako at nagsimulang maglakad. Tara na. Sumunod si Liu Ruyan, ang kanyang mga mata ay hindi mapigilang umiti, ang isang kamay ay nakapatong sa braso ko, ang kanyang ngiti ay parang gasuklay na buwan. Gaya ng sinabi ni Su Chengming, ginagawa niya ang lahat para agawin ang lahat ng sa akin. Sa bawat quiz, siya ang may pinakamataas na score sa klase, laging mas mataas ng kaunti sa akin. Ang katabi ko ay labis na humahanga kay Su Chengming. Grabe, ang galing niya talaga. Paano niya nagagawa yun? Ang hirap ng mga quiz natin, halos perpekto ka na, pero mas mataas pa rin siya ng kaunti. Hindi ako nagsalita, kinalma ko lang ang sarili at kinolekta ang mga maling sagot sa quiz. Tinaas ni Su Chengming ang kilay at lumapit sa akin, nang aasar, bakit hindi ka nalang sumuko? Nakikita mo naman, sa harap ng lakas ko, wala kang laban, di ba? At saka, ito na ang limitasyon mo, di ba? Pero hindi pa ito ang limitasyon ko. Totoo, hindi pa iyon ang limitasyon niya. Kahit hindi siya nakikinig sa klase, nakukuha niya ang pinakamataas na score. Para bang alam na niya lahat ng aralin. Ang katabi ko naman, na parang nakakuha ng malaking tsismis, ay tumingin sa amin. Hindi kaya magpupustahan kayo kung sino ang magiging number 1 sa batch. Kahit malakas ka, Jiang Bo, pakiramdam ko mas magaling si Su Chengming. Nang marinig ko ito, hindi ako nagalit. Yumuko lang ako at walang bahalang iwinasto ang isang maling sagot. Kung ganoon ka kalakas, bakit kailangan mo pang magyabang sa harap ko? Dapat laging ikaw ang number 1. Maliban na lang kung di. Itinaas ko ang tingin at ngumiti sa kanya. Sinadya mong sirain ang isip ko. Dahil hindi ka rin sigurado na laging ikaw ang magiging number 1, di ba? Alam kong may conquest system si Su Chengming. Ang sistemang ito ay patuloy na magbibigay sa kanya ng mas mataas na score kaysa sa akin sa simula, para lang sabihin kay Liu Ruyan na mas magaling si Su Chengming kaysa sa akin at mahalin siya. Ito ay isang shortcut para sa kanya. Ngunit nangangahulugan din ito na hindi permanente ang trait na ito. Pagkatapos ng kanyang beginner period, kailangan niya ang T-goodwill ni Liu Ruyan para patuloy na makakuha ng trait.
kaya desperado siyang paalisin ako sa kompetisyon. Sa panaginip mo, umiti ako na may pagkademonyo. Galit na galit si Su Chengming. Huminga siya ng malalim ng ilang beses para kumalma. Mas masaya lang akong durugin ka sa putik ng walang kahirap-hirap. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Sa totoo lang, ang trait ni Su Chengming ay talagang malakas. Pero ang dahilan kung bakit laging mas mataas siya sa akin ay dahil hindi pa ako perpekto. Kung makakakuha ako ng perpektong score, paano siya magiging mas mataas? Basta't sapat ang lakas ko, kahit na mahulog pa si Liu Ruyan kay Su Chengming, hindi niya maaagaw ang aking liwanag. Nang maisip ko ito, umiti ako at iwinasto ang isa pang maling sagot. Ang gamitin ang simpleng salita para sirain ako. Nanaginip si Su Chengming. Ang hindi alam ni Su Chengming ay isa akong baliw sa pag-aaral. Hindi ko hinahabol ang ranggo, mahal ko lang talaga ito. Gusto ko ang pakiramdam ng paglutas ng mga problema at ang tagumpay na nararamdaman ko sa daang ito. Siguro iyon ang hindi niya maintindihan. Iniisip niya lang na ang galing ko sa pag-aaral ay paraan lang para makuha ang atensyon ni Liu Ruyan. Bago dumating si Su Chengming, sumasali na ako sa mga physics competition. Ngayon, nakapili na ang eskwelahan ng mga sasali sa National Physics Competition. Ngunit dahil sa pagdating ni Su Chengming, binigyan siya ng eskwelahan ng isang special slot. At hindi niya binigo ang eskwelahan, nanalo siya ng first prize sa national level, mas mataas ng 1 puntos sa akin. Mula nang dumating si Su Chengming at naging mas magaling sa akin, unti-unti na siyang naging idolo ng lahat. Ngayon, lalo siyang sumikat. Sabi ng mga estudyante, si Su Chengming ay talagang itinalaga para sa Tsinghua Peking University. Ang galing talaga. At narinig ko, tinanggihan niya raw ang recommendation na iyon. Ganyan ba talaga ang mga henyo? Napailing na lang ako. Para sa akin, marami ang nanghinayang at natuwa sa kasawian ko. Mukhang hindi naman pala ganoon kagaling si Jiangbo. Masakit siguro ang pakiramdam na matalo ng ganoon kadali. Si Su Chengming, laging natutulog sa klase, pero madali niyang natatalo si Jiangbo. Iba talaga ang tao. Lahat sila ay nagsasabing ako ay isang bumagsak na Diyos. Sa paglipas ng panahon, baka masira ang aking isip at hindi na ako manalo laban kay Su Chengming. Habang nakikinig si Su Chengming sa mga papuri sa kanya, napangiti siya at hindi nakalimutang asarin ako. Pasensya na, natapakan na naman kita. Tiyak na tiyak si Su Chengming. Ngunit ako, walang pakialam na humikab. Okay lang. Kung dati, baka nagalit na si Su Chengming. Ngayon, tumingin siya sa likuran ko at nagsimulang kuminang ang mga mata. Liu Ruyan, nanalo ako ng first prize. Lumingon ako. Ang tingin ni Liu Ruyan ay nasa akin, tahimik ng ilang segundo, at pagkatapos ay tumingin kay Su Chengming. Magaling! Masayang tumakbo si Su Chengming at niyakap ang braso niya. Purihin mo naman ako. Wag naman yung simpleng dalawang salita lang, pwede ba? Sandaling natahimik si Liu Ruyan, dahan-dahang inalis ang kanyang braso, pero sinabi pa rin, alam mo ba, sa sobrang galing mo, nararamdaman ko na ang pressure sa pag-aaral. Halos matawa ako. Ang sarkastiko talaga ni Liu Ruyan. Anong pressure sa pag-aaral ang mararamdaman ng laging nasa huli? Hindi narinig ni Su Chengming ang sarkasmo ni Liu Ruyan at puno ng pag-asang tumingin sa kanya. Pagkalipas ng ilang sandali, nagbago ang mukha ni Su Chengming. Kumunot ang noo niya at nagtatakang sinabi, hindi tama to, bakit ganito? Bakit 0 pa rin ang goodwill value? 0 pa rin ang goodwill. Biglang sumaya ang loob ko. Hindi ko alam kung bakit pero napangiti ako. Alam lang niya na masaya ako ngayon kaya hindi niya rin mapigilang umiti. Hindi siya pumunta para batiin si Su Chengming, pumunta siya para sunduin ako pauwi. Halatang nag-aalala si Su Chengming. Hinawakan niya si Liu Ruyan, namumula ang mga mata. Bakit ayaw mo sa akin? Sabi mo gusto mo nang magaling mag-aral, kaya laging mas magaling ako kay Jiangbo. Sabi mo gusto mo ng tahimik kaya hindi kita ginugulo. Liu Ruyan, tanggapin mo na ako. Hayaan mo akong maging bida mo, pwede ba? Napakagwapo ni Su Chengming, yung tipo ng mayabang at maningning na itsura. Yung tipong sa unang tingin pa lang, makukuha na niya ang atensyon ng lahat. Ngayon, para siyang isang sugatang hayop na nagmamakaawa. Halos walang babaeng makakatanggi sa kanya. Ngunit hindi kasama si Liu Ruyan. Isang kamay sa bulsa,
ngumiti si Liu Ruyan at bumulong sa kanya, kung wala kang salamin, may ihi ka naman siguro. Sa harap ng maraming tsismosong estudyante, nagbigay pa rin ng kaunting kahihiyan si Liu Ruyan kay Su Chengming. Pauwi, hindi ko mapigilang magtanong, hindi mo ba gusto si Su Chengming? Kahit alam kong may sistema si Su Chengming kaya siya malakas, kailangan kong aminin na si Su Chengming ay isang maningning na tao. Siya ay masigla, masayahin, gwapo at magaling mag-aral. Kapag kaharap si Liu Ruyan, hindi siya masalita. Kung ako'y isang lalaki at hindi ko alam ang tunay niyang pagkatao, baka mahulog din ako sa kanya. Bookworm, sa tingin mo ba tanga ako o bulag? Sabi ni Liu Ruyan na parang nainis. Nakikita kong isa siyang walang kwenta. Kaya lang ako naging mabait sa kanya noon ay dahil naisip kong bihira kang makatagpo ng kalaban, baka gusto mong paglaruan. Hindi mo ba alam kung paano kita alagaan dati? Hinila ni Liu Ruyan ang manggas ko. Para sabihin mo yan, isa kang walang utang na loob, kuya. Nakalimutan mo na ba lahat ng kabutihan ko sa'yo? Ang lalaking ito sumimangot ako, ayaw ko siyang pansinin. Lagi siyang nagsasabi ng mga malisyosong salita, hindi ko na alam kung paano sasagutin. Nakakainis. Lumapit sa akin si Liu Ruyan. Wala siyang self-awareness. Naiintindihan ko kasi mahina ang utak niya. Pero dapat ikaw, meron. Ang bookworm ko ay isang napakabuting tao. Huwag kang mawalan ng pag-asa dahil lang sa isang pagkatalo. Naniniwala akong malalampasan mo siya at mababawi mo ang lahat ng sayo. Ang buhok ni Liu Ruyan ay parang ginintuan ng papalubog na araw. Ang dalaga ay puno ng sigla at buhay. Parang mahina ang utak ni Liu Ruyan. Ako ay isang kontrabidang second male lead, pero sinasabi niyang mabuti akong tao. Ngunit ako rin ang kanyang White Moonlight, kaya naiintindihan ko. Umiti ako at tumango. Dahil hindi niya makuha si Liu Ruyan, desperado na si Su Chengming. Dahil ang paggamit ng cheat ay may kondisyon, ang pag-ibig ni Liu Ruyan. Pero hanggang ngayon, wala pa ring nagtatagumpay si Su Chengming. Kaya malapit nang hindi siya bigyan ng sistema ng tulong. Kinabukasan, pagdating ko sa eskwelahan, hinila ako ni Su Chengming sa hagdanan at sinigawan, masaya ka ba, Jiangbo? May sistema ka rin, di ba? Ano na sistema mo? Huwag kang magtago. Kung matapang ka, sabihin mo. Masaya bang paglaruan ang iba ng patago? Ngumisi siya. Sabi ko na nga ba, imposible para sa isang tao na makakuha ng ganoong kataas na score sa sariling sikap. At madaling baguhin ang sariling kapalaran, mayaman pa. Ang ganda ng lahat. Natawa ako sa sinabi niya, maihalong pang-iinsulto. Dahil dyan, lalo kang nagmumukhang desperado. Sumigaw si Su Chengming, kung wala kang sistema, paano mo ipapaliwanag lahat ng ito? Imposibleng mabigo ako. Hindi naman mahirap makuha ang mga lalaki. Bago ang mundong ito, nakakuha na ako ng hindi bababa sa 10 lalaki. Lahat sila parang aso, bigyan mo lang ng konti, susunod na. Bakit si Liu Ruyan, isang walang kwentang pasaway, ay isang exception? Hindi ako nagsalita dahil hindi ko rin alam kung bakit. Pero alam kong ang taong tunay na mamahalin ni Liu Ruyan ay hindi isang tulad ni Su Chengming. Ang aking katahimikan ay tila lalong nagpadesperado kay Su Chengming. Sigurado siyang may sistema ako. Biglang tumingala si Su Chengming at tiningnan ako ng masama. Madali lang naman tong solusyonan. Kung mawawala ka, ayos na, di ba? Kumunot ang noo ko. Bago pa ako makagalaw, tinulak ako ni Su Chengming. Nasa likod ko ang hagdanan. Kung mahuhulog ako, siguradong 100 araw akong magpapagaling. Sa gitna ng kaguluhan, hinawakan ko si Su Chengming. Kung gagawa ka ng masama, wag mong isiping hindi kita isasama. Sabay kaming nahulog paatras. Pagkatapos ng ilang paggulong, walang nanalo sa amin. Si Su Chengming ang napailalim. Nanlaki ang mga mata niya at agad na napaiyak sa sakit. May sira ka ba, gago? Jiangbo, bakit mo ako hinila? Sumakit ang likod ko. Kaya mo pa bang tumayo? Halatang hindi kaya ni Su Chengming. Sinubukan niya ng ilang beses. Ngumiti siya ng mapait, mukhang nabali ang binti ko. Pinulot ko ang mga nagkalat na libro at pinagpagan ang alikabo. Kumaway ako kay Su Chengming. Anong pakialam ko doon? Mayabang na inutusan ako ni Su Chengming, dalhin mo ako sa klinik. Kung hindi, sasabihin kong ikaw ang nagtulak sa akin.
Oras na ng pagbabasa ngayon, walang tao dito. Kung hindi mo ako dadalhin, dito ako upo hanggang matapos ang klase. Nakakahiya kapag nakita ako ng iba. Napairap ako at itinuro ang isang sulok. Bago ka lang siguro dito, kaya hindi mo alam. May thesis doon. Agad na namutla si Su Chengming. Tumalikod ako at umalis. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit pinili ng sistema si Su Chengming bilang conqueror. Bobo na, masama pa. Kung ang taong tulad niya ang magiging bida, kung ang mundong ito ay isang nobela, dapat lang na magkaroon ito ng masamang wakas. Kung ako ang author, baka hindi ko rin kayang ituloy. Nang umagang iyon, nanatili si Su Chengming sa sahig hanggang matapos ang oras ng pagbabasa. Sa huli, pinagtinginan siya ng mga estudyante at dinala sa klinik. Nang tanungin kung bakit siya nakahiga sa sahig, hindi siya makasagot. Noong una, walang pakialam si Liu Ruyan. Pero nang sabihin kong tinangka akong itulak ni Su Chengming, nagwala siya at agad akong isinama para imbestigahan. Si Su Chengming ay ang number 1 sa batch natin, isang kandidato para sa Tsinghua Peking. Paano kung may mangyaring masama sa kanya? I strongly suggest na tingnan ang thesis. Yumiling si Su Chengming. Hindi na kailangan. Masyadong abala para sa lahat. Seryoso ang mukha ni Liu Ruyan, tiningnan siya ng may otoridad. Ang bait mo namang bata. Inaapi ka na, nananahimik ka pa. Ang binti mong yan, imposibleng nadulas ka lang. Paano ka madudulas ng ganyan? Naiiyak si Su Chengming. Gusto pa sana niyang magsalita, pero naunahan siya ng prinsipal. Tama. Hindi ko papayagan ang ganitong pangyayari sa aking teritoryo. Namutla si Su Chengming at wala siyang nagawa kundi panoorin ang prinsipal na buksan ang key. At natahimik ang lahat. Ang mga tingin ng mga guro ay napunta sa akin at pagkatapos ay sa kanya. Walang tunog ang key, pero malinaw na nakikita na siya ang unang nagtulak sa akin. Ang kasalukuyang number 1 ay nagtulak sa dating number 1. Nahirapan ang prinsipal. Umubo siya ng bahagya at kunwaring pinagalitan ako. Bakit hindi mo dinala si Su Chengming sa klinik? Walang emosyon kong sinabi, gusto niya akong itulak sa hagdanan. Kung hindi dahil sa sarili niyang kagagawan, baka lumpo na ako ngayon. Ang hindi ko pagsipa sa kanya bago ako umalis ay dahil may breeding ako. May punto rin ako. Pilit na humiti ang prinsipal, gustong ayusin na lang ang gulo. Biglang nagsalita si Liu Ruyan, ang sama ng ganyang gawain. Hindi ba dapat bigyan ng demerit? Gulat na gulat si Su Chengming. Liu Ruyan, alam mo ba ang sinasabi mo? Gusto mo akong bigyan ng demerit? Dahil ba kay Jiangbo? Nahirapan ang prinsipal. Mga anak, nasa grade 12 na kayo. Kung bibigyan ng demerit, habang buhay na iyang may mansa sa record ninyo. Hindi nagsalita si Liu Ruyan, tiningnan lang ang prinsipal at mumiti. Sa huli, pumayag din ang prinsipal. Dahil ang pamilya Liu ang nag-donate ng 2 building sa eskwelahan, 100 computer, at kalahati ng campus. Ngayon, gusto lang ni Liu Ruyan na magkaroon ng hustisya. Walang dahilan ang prinsipal para tumanggi. Si Su Chengming ay masamang nakatingin sa akin. Pagkaalis ng prinsipal at mga guro, hindi na napigilan ni Su Chengming. Jiangbo, masaya ka na ba ngayon? Ang sarap ba ng pakiramdam na tapakan ako? Natahimik ako ng ilang segundo. Sa totoo lang, kahit kailan hindi kita itinuring na karibal. Ang pagpatay sa isang langgam ay walang kasamang saya. Totoong minamaliit ko si Su Chengming. Sa madaling salita, ang mga taong tulad niya na mandaraya ay nakatadhanang mabigo mula sa simula. Si Su Chengming ang bida, pero sa simula, nakatagpo siya ng isang Lucky Heavens Dao. Sinabi sa kanya ng Dao na siya ang napiling maswerteng tao. May 2 pagpipilian siyang ibinigay, isang e-effort system at isang key conquest system. Ang effort system ay isang pagsisikap para sa dobleng gantimpala para magkaroon ng magandang buhay. Ang conquest system naman ay sa pamamagitan ng pananakop sa goodwill ng bida ng mundo, maaari kang makakuha ng iba't ibang trait sa shop. Pinili ni Su Chengming ang conquest system. Dahil mas madali ang manakop ng isang babae kaysa sa magsikap. Ayaw niyang magsikap at gusto lang ng madaling paraan. At maaari pa siyang makasama ng mga magagaling na babae. Napakaganda, di ba? Pero si Liu Ruyan ay isang matigas na kalaban. At iniisip ni Su Chengming na siya ang pinili ng langit,
kaya dapat lang na mahalin siya ni Liu Ruyan. Kahit sa pananakop, hindi gaanong nagsikap si Su Chengming. Mula sa simula, laging mayabang, nagbibitaw ng malalaking salita, na para bang sa kanya na ang tagumpay. Saan ka makakakita ng ganoong kagandang bagay sa mundo? Hindi makuha ni Su Chengming si Liu Ruyan at hindi nagtagal ay lumabas ang tunay niyang kulay. Una, sa klase, kapag tinatawag siya ng guro para sumagot, hindi siya makasagot. Pero sa mga quiz, kapag gustong kumopya ng katabi niya, ayaw niya. Paglabas ng resulta, malayo pa sa passing grade. Sa ikalawang monthly exam, ang score niya ay hindi man lang umabot ng 100. Ako naman, kabaligtaran niya. Dahil sa panggigipit ni Su Chengming, lalo akong nagsumikap sa pag-aaral. At madalas kong iniisip, kung sa susunod ay may dumating na mas matalino at mas malakas na conqueror, kaya ko bang manalo gamit ang sarili kong determinasyon? Dati, halos perpekto na ang score ko. Ngayon, pagkatapos kong punan ang mga pagkukulang, lalo akong naging malapit sa perpekto. Ngayon, ang nag-aalab na tingin ng katabi ko ay bumalik na sa akin. Jiang Bo, ikaw ang aking Diyos, sigaw niya. Ang huling magagawa na lang ni Su Chengming ay subukang pumasok sa bahay ng mga Liu bago ang ikatlong monthly exam para akyatin ang kama ni Liu Ruyan. Nang gabing iyon, nag-suot si Su Chengming ng maid outfit, napaka-provocative. Ngunit hindi na tinag si Liu Ruyan at pinalabas siya. Aksidente pang nakuhanan ng litrato ng reporter si Su Chengming na nakitaan, napahiya sa buong bansa. Kinabukasan, nakayapak si Su Chengming na naglalakad sa kalye, hinahanap ang tinatawag niyang e-system na para bang nababaliw na. Binuklat ko ang orihinal na libro at nakita kong ang bida na si Su Chengming ay unti-unti nang naging supporting character. Tama, ang orihinal na librong ito ay lumitaw sa aking bookshelf 1 taon na ang nakalipas. Noon pa man, alam ko nang ako ang kontrabidang second male lead at si Su Chengming ang bida sa isang conquest story. Ngunit ang libro ay natigil lang noong lumipat si Su Chengming. Ang mga sumunod na pangyayari ay isinulat ko sa pamamagitan ng sarili kong mga hakbang. Walang bahala kung ibinalik ang libro sa dati nitong pwesto, may kasamang pang-iinsulto. Kahit maging supporting character ako, okay lang. Hindi porket ako ang second lead ay kailangan kong maging taga-suporta ng bida. Pagkasabi ko noon, may kumatok sa pinto. Si Liu Ruyan pala. May hawak siyang payong, nakatayo sa liwanag, at may hawak na isang bungkos ng chamomile sa kabilang kamay. Jiang Bo, pwede bang hintayin mo ako araw-araw pa uwi? Ngayon, hindi niya ako tinawag na bookworm. Alam kong matagal na siyang may gusto sa akin. Ang nag-aalab at dalisay na tingin ng isang dalaga ay hindi maaaring pekin. Seryoso kong sinabi pero gusto kong mag-aral. Ngumiti si Liu Ruyan, ang kanyang tingin ay malambing. Alam kong wala akong kwenta. Maliban sa may pera ang pamilya ko, wala na akong iba. Hindi magaling sa pag-aaral, hindi masunurin. Pero hindi naman ako masamang tao. At tapat ako. Ikaw lang ang pinili ko at gusto kong magkaroon tayo ng magandang wakas. Pwede mong subukan. Tungkol naman sa pag-aaral, sa tingin ko matalino naman ako. Pwedeng isaalang-alang ni Teacher Jiang na turuan ako. Sa labas, ang takip silim ay nagliliyab. Sa sandaling iyon, narinig ko ang tibok ng puso ko. Siguro, may gusto na rin ako sa kanya noon pa, hindi ko lang inaamin. Ang pag-aaral ay nakakapagod. Kahit mahal ko ito, kailangan kong gumising ng alas 5 ng umaga at matulog ng alas 11 o alas 12 ng gabi. Bawat linggo, ilang ballpen ang nauubos ko. Minsan, hindi ako nakakakain ng 2 beses. Ang pagiging number 1 ay resulta ng pagsisikap. Lahat sila ay humahanga sa akin, o iniidolo ako, iniisip na napakagaling ko. Si Liu Ruyan lang ang tatawag sa aking bookworm, habang malambing na nag-aalala kung napapagod ba ako. Bigla kong gustong hawakan ang kamay ni Liu Ruyan. At ginawa ko ito. Nang hawakan ko siya, si Liu Ruyan, na kanina'y pilit na itinatago ang kaba, ay natigilan. Ngumiti ako. Kung gusto mong maging girlfriend ko, dapat mong tuparin ang sinabi mo. Hindi man sa iisang universidad, pero sa iisang lungsod, pwede ba? Nabitiwan niya ang payong sa gulat. Ang mainit na araw ay tumama sa kanyang mukha. Kumunot ang noo ko. Hindi ka pwedeng maarawan. Bago pa ako matapos magsalita, inilagay ni Liu Ruyan ang kamay ko sa kanyang mukha,
puno ng paglalambing, na parang isang pusang kalye na sa wakas ay nakahanap ng tahanan. Pwede mo ba akong takpan sa araw? Halata namang gusto niyang hawakan ko ang kanyang mukha. Bahagya akong napangiti. Kalaunan, nakapasa ako sa Tsinghua University. Ipinilit ni Liuruyan na gusto niya sa iisang eskwelahan, kaya nag-ulit siya ng 2 taon at naging junior ko. Pagkatapos, bumalik ako sa eskwelahan bilang isang matagumpay na alumnus para magsalita. Nakatayo sa entablado, tiningnan ko ang mga masisiglang bagong mukha sa ibaba. Ang kanilang tingin sa akin ay puno ng pag-asa at paghanga. Sabi ko, sa isang script, may bida at may supporting character. Pero kahit pa ang baraha na nakuha natin ay para sa isang supporting character, hindi nangangahulugang kailangan nating magsilbi sa bida. Basta't maglakas loob tayong labanan ang tadhana, maaari tayong maging bida sa sarili nating buhay. Walang pagsisikap ang nasasayang. Ito ay tatatak sa ating mga buto, papasok sa ating puso, at gagawin tayong mas mahusay araw-araw. Sana, kung isang araw ay makatagpo sila ng isang tinatawag na bida na maihawak na trait, may labas din nila ang lahat ng kanilang lakas at sabihing, hindi mahalaga kung ikaw ang bida. Pwede rin akong maging bida. Liuruyan, karagdagang kwento. Sa totoo lang, nabasa ko rin ang orihinal na kwento. Hindi lang alam ng bookworm na si Jiangbo at wala akong balak sabihin sa kanya. Nang makita ko ang orihinal na kwento, ang unang reaksyon ko ay, yung author ba noon, ano nang pumasok sa isip? Basura to. Sa balangkas ng libro, sa huli ay nakuha ako ni Su Chengming, minahal ko siya ng todo, at kinamuhian ko ang Jiangbo na gusto kong protektahan noong bata pa kami. Pero si Jiangbo, wala naman siyang ginawang masama. Hindi ako gusto ni Jiangbo dahil bumagsak ang negosyo ng pamilya nila nitong mga nakaraang taon. Laging sinasabi ng mga magulang niya na kailangan niya akong pakasalan. Ang bookworm na iyon, gustong-gusto mag-aral, iniisip na kaya niyang gumawa ng sarili niyang landas at ayaw umasa sa akin. Kaya niya ako ginagamit ay dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, gusto niya ako, at ayaw niya akong mawala. Alam ko lahat yun. Kung ayaw niya sa akin, bakit niya ako gagamitin? Bakit hindi ibang tao? At sa tuwing pinoprotektahan ko siya, ang kanyang malungkot at tahimik na itsura ay halatang awa sa akin. Sa madaling salita, gusto rin ako ni Jiangbo. At gustong-gusto ko rin siya. Magkababat kami, itinadhana ng langit. Bakit kailangang isingit ang isang walang kwentang Su Chengming? Kaya hindi ko maintindihan ang iniisip ng author. Nang gabing iyon, tinanong ako ni Su Chengming na parang baliw, ano ba ang gusto mo kay Jiangbo? Ano nang maganda sa kanya? Lahat sa kanya ay maganda. Wala pa akong nakitang ganoon kabuting lalaki. Siguro dahil sinabi rin sa libro na si Jiangbo ang aking White Moonlight. Ang kanyang kaluluwa ay hindi mapapalitan. Siya ay dalisay, malinis, at napakaganda. Siguro hindi na rin naaalala ni Jiangbo. Noong bata pa ako, ikinulong ako ng tatay ko sa isang madilim na kwarto. Siya ang laging nagdadahilan na hihiram ng laruan para iligtas ako. Nasa huli ako sa klase, hindi dahil hindi ko talaga kayang mag-aral. Gusto ko lang na siya ang kusang magturo sa akin. Mahal na mahal ko talaga siya. Habang nagrereklamo ako kung bakit ang malas ko, tumatakbo siya papunta sa bahay namin dala ang mga libro. Bigla kong naalala ang isang tahimik na gabi sa aming bahay. Maingay ang Zizi, pero siya, tahimik na nakayakap sa libro, nakatingala sa liwanag ng buwan. Noon, abala ako sa pagsulyap sa kanya, kaya hindi ko napansin ang hugis ng buwan. Ngayon, siya na ang aking buwan. Siguro iyon ang kahulugan ng White Moonlight. Lagi siyang nasa pinakamalinis na lugar sa aking puso. Kaya paanong ang isang tulad niya ay mapapalitan ng isang conqueror?